Dalagang masahista sa baryo ng Aswang, may lihim sa mayor. Ganito nagsimula ang araw na parang ordinaryong weekday sa spa namin. Pero alam kong hindi na ito babalik sa dati pagkatapos ng mga susunod na gabi. Hindi lang dahil sa mga tingin sa akin ng mga kapitbahay o dahil sa bulong-bulong ng mga nanay sa palengke. Dahil may nagbabago sa loob ko at may isang pusong handang manalangin o handang mag-alay para mapatawad ako sa mundong hindi pa ko sigurado kung karapat-dapat. Kung naririnig ninyo ang kwento ko, manatili lamang kayo hanggang sa makumpleto ang katotohanan. Kung gusto ninyong marinig ang buong kwento, like at subscribe na. At kung may kilala kayong nangangailangan ng paalala na ang pag-ibig at takot ay magkadikit minsan, share nyo ang kwento ko sa kanila. Ako si Maya, dalagang masahista. Anak ni Aling Dory na maghuhubas ng pinggan kapag gabi. At apo ni Lolo Liloy na may bungang kahoy sa bakuran na lagi kaming pinapapakinggan ng kwento ng mga panahon. May ate akong si Mila. Mahiyain, matapang sa harap ng iba pero tahimik kapag gabi na. At si Matet ang bunso. Laging may ngiti kahit gutom. Lumaki kami na alam na may anino sa aming lahi. Hindi namin ito napiling ibulgar sa iba. Tanging pagitan lang ng pamilya at ng mahinang tibok ng puso tuwing sasapit ang mga buwan na malamig ang hangin. Ang spa na pinagtatrabahuhan ko ay maliit lang. 2 kubo na may banig, mababang ilaw, at amoy ng langis na mugna sa mainit-init na palad ko. Pinaghuhugutan ko ng pag-asa ang mga halakhak ng kliyente at ang tip na naiwan nila sa lamesa. Doon ko unang nakilala si Mayor Anthony Regalado. Hindi agad na mayor sa una, kundi si Anthony, ang maamo at tahimik na lalaki na laging may daladalang payong tuwing tag-ulan at ngiti na nagmumula sa isang lugar na hindi ko maabot sa paningin lang. Unang beses siyang pumunta sa spa para sa likod na masahe. Natatandaan ko ang init sa dibdib ko nang tumuntong siya sa kubo. May laman ang kanyang mga mata, hindi yaman, hindi rin yabang. May loong pagod na dala, pagod mula sa pagpapatakbo ng bayan siguro. Nagpapakababa siya sa kapatid kong si Matet. Pinangalanan namin siyang suporter ng aming maliit na negosyo dahil sa madalas siyang nagdadala ng bisita. Ngunit sa araw na iyon, nagtagal siya sa sala, tahimik na nagbabayad at nakatingin hanggang sa ako ang tinawag. Miss Maya, diba? Mahina niyang tinawag habang inaayos ko pa ang mantika sa palad ko. Mabilis siyang bumaba ng upuan nang malamang masahista talaga ako. Hindi kami nag-usap ng mahaba. Pagkatapos ng masahe, nag-iwan siya ng tip na higit sa karaniwan, hindi dahil sa hinihingi ko, kundi dahil alam ko na napansin niyang may kakaiba. May ngiti siyang iniiwan, parang paghingi ng pahintulot na magkaroon ng higit pang oras sa akin. Doon nagsimula ang mga araw na nagiging mas madalas ang pagdating niya. Hindi lahat ay kliyente. Minsan dumadaan lang siya sa bakuran at nagkukwentuhan kami ng mga maliliig bagay. Kung paano magpapaayos ng daan, anong oras ang punong-puno ng tao sa palengke, kung ano ang gusto niyang kainin tuwing pista. Parang sinipa ako ng hangin sa gitna ng gabi sa tuwing tinitigan niya ako. Hindi ko ipinapaya ang pagkagusto. Ayokong itago ang damdamin ko, ngunit may tinagong puwersa na biglang umiigting tuwing sasapit ang buwan ng aking kaarawan. Dago pa man siya sumigaw ng mahal kita o bago pa man ako, Maya, magkaroon ng pagkakataon na lumingon sa sarili, may isang bagay na hindi na namin mapagtataksilan. Ang aming angkan ay sinumpa. Hindi ito kwento na nabanggit ng basta-basta sa salo-salo. Ito ay isang malalim na sugat na minana namin mula sa isang lumang alitan. Hindi ko na matandaan eksaktong petsa, ngulit naaalala ko ang malamlam na taon nang umalis si Itay at hindi na bumalik ng buo. Sinabi Lolo Liloy na may tatapayaran ng dugo at nagsimula ang lahat doon. Nang una, itinuturo lang namin ito sa mga antibiotic ng pamahiin. Bawal tumingin sa buwan ng buong gabi. Bawal mag-iwan ng sapatos na nakaharap sa labas. Lalo na si Ate Mila, siya nang unang nagpakita ng pagbabago. Nung bata pa kami, si ate na noon ay laging tayong inimbita sa sayawan, bigla na lang naging malayo. Minsan pumupunta siya ng hating gabi sa kagubatan at nagbabalik na may banyagang amoy sa katawan. Minsan nagigising siya na may kaluluwa na tila walang tigil ang pag-iyak. Hindi ko malilimutan ang gabi na nakita ko siyang naglalakad sa bakuran na halos hindi makilala. Hindi siya umiiyak, hindi siya humihinga ng ganon. Parang may ibang nilalang na dahan-dahang kumukuha ng kanyang anyo.
Hindi agad namin tinanggap ang katotohanan. Itinulad namin ang mga pagbabago sa depression, sa trauma, sa pangamba. Ngunit may mga palatandaan. May mga kuko na parang tumutubo ng mas mabilis. May mga pangungulubot sa sikmura. May amoy na parang bagong dugong nagliliparan sa hangin kapag siya ay napapalipit. Pinilit naming itago si ate sapagkat takot kami. Takot na mauwi siya ng mga tao. Takot na madamay pa ang ibang mga tahanan sa aming pangalan. Noong unang beses na nagkaroon ako ng malakas na premonition, noong gabi na malakas ang hangin at pumipintig ang bubong namin, natitigilan ako sa harap ng salamin sa baldosa ng pasilyo namin. Naglalakad ako papuntang ilaw nang tila may boses na dumampi sa aking tenga. Para bang may isang boses na nagbabasa ng listahan ng mga nagkasala. Tumayo ako at tumingin sa salamin. Dito unang nagbago ang mundo ko. Nakita ko ang sarili ko, pero ang ilaw ay nagliliwanag sa kakaibang paraan. Parang may anino sa gilid ng aking mata, panlalaki na hindi ako. Hindi ito parang ordinaryong pagod o pagkamangha. Ito ay isang pagtitingin na sinabing may oras na malapit nang dumating. Ngunit hindi agad nangyari. May mga isang linggo na parang tanagim lamang ito. Pagkatapos ay nagsimula ang pananakit sa tiyan. Isang nakakagulantang malalim na kirot na parang may pumipintig na buto sa loob. Minsan ginigising ako mula sa tulog dahil sa isang pangiti ng sakit. Minsan naman habang nasa masahe, biglang parang kumukurong ang katawan ko. Hindi ko ito sinabi sa mga kliyente. Pinipilit kong manatiling kalmado na parang ang mga kamay ko lang ang kailangan nilang sandalan. May esensya rin na kakaiba. Nakakaramdam ako ng gutom na hindi tumatahimik sa pagkain. Sa araw nakatungbahay ni inay, sa gabi kahit anong kainin ko, may panibagong lungkot na sumasalubong sa aking dibdib. Parang isang tahimik na halik ng pagnanasa na hindi ko maintindihan. Nakakahiya siyang amoy, at hindi lang amoy ng asin o lutong bawang. May kalangit ng matanda ng pag-aalipusta. Hindi ko gustong sabihin kay Mayor na ganito ang nangyayari sa akin. Ayokong takutin siya. Sa kabila ng lumbay at pagbabago, lalong dumami ang pagkakataon namin ni Anthony. Hindi kami tahasang nag-date sa paraang kilala ng iba. Halos palagi ito sa harap ng spa. Maraming tinusapan habang naglilinis. Mga tinapay na pinaghahatian sa tabing daan. At isang beses isang sapilitang paghawak ng kamay sa kilalang lakbay diwa ng piyesta. Isang maliit na bagay ngunit para sa akin ito ang buong mundo. Hindi ako makapaniwala na may mayor na pumupunta sa amin. Sabi ni inay nang minsang umuwi ako na may mukha ng hangin na umiikot. Parang himala naman. Hindi siya karaniwan, inay. Sagot ko habang pinaglalatag ang banig. Maamo siya. Parang may pinapasa na mabigat. Ayoko kitang masaktan. Takiusap niya. Alam naman pinangdaanan natin. Huwag siyang lapitan ng sobra. Maya, baka dahil sa'yo. Ako pala ang banta sa kanya. Hindi ko sinasadyang tanungin. Hindi ko inilalahad ang tunay na pagkatakot na hindi ako ang banta, kundi ang pagbabago sa loob ko, papuriman o sigaw. Hindi niya iniilalim sa katahimikan ng pag-ibig niyang ipinagdudulot. Inilalagay niya sa dibdib ko ang pag-aalay ng maliliit na bakay. Isang kape kapag umiiyak ako, isang damit kapag humihingal ang hangin, at isang ngiti na nagmumukhang paalam sa sarili niyang pangarap. Sa loob ng aming baryo, ang mga hayop ay parang nalalaman kung ano ang nangyayari. Hindi ko malilimutan ang gabi na natagpuan namin ang magkakapatid na baboy na patay sa gilid ng bunga ng niyog ni Lolo. Hindi ito basta pagkalason. Tila may mga galaw na hindi pangkaraniwan ng katawan, parang nasunog mula sa loob. Nang ibilong namin ito kay Mang Sito at Mang Gusting, nagningitig-ngit ang kanilang mga mata at agad na nagsimula ang usap-usapan. May mga nagtanong kung may aswang sa paligid. Hindi namin sinabing si ate na ang unang nagbago. Hindi pa namin pinangalanan ng kamay ng sumpa. Ang investigasyon ay napunta kay Anthony. Dahil siya ang mayor, siya ang nag-order ng pag-iikot ng mga taon. Siya mismo ang nagtanong sa mga kapitbahay. Hindi ko alam kung sa isang paraan ay nakakabuti o nakakapinsala ang kanyang interes. Nakakatakot siya kapag seryoso, ngunit mas matakot pa ako sa pagtingin niya na puno ng paghihintay. Parang naghahanap ng dahilan para paniwalaan ako. May mga nag-aabang ng sagot, sabi niya minsan habang nagkausap kami sa ilalim ng punong mangga. Nais kong malaman kung sino ang may gawa nito at sisikapin kong protektahan ng inyo. Napakababa ng boses niya, ngunit ang bawat salita ay parang may bigat. Pumapasok sa dibdib ko ang mismong takot na maaaring masaktan siya dahil sa akin. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin matiis na itakwil ang pagkakilanlan niya sa akin. Sa bawat paglapit niya, may kaliski sa akin na naghihiwalay ng loob, parang may galos na kumakanta ng paalam. May gabi na nagpapakipot kami ni Anthony dahil lang sa mga tahimik na pag-uusap tungkol sa aming mga pamilya. Inamin niya na hindi madali ang maglingkod. May mga desisyon na kailangan niyang gawin na umaabot sa buhay at kabuhayan ng iba.
Hindi siya perpekto, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang sinseridad na nagpapatibok sa puso ko. Hindi ko alam kung darating ang araw na hihilingin niyang iwan ko siya o darating ang araw na maghihintay siya ng labis-labis. Samantala, lumalala ang mga palatandaan sa akin. Isang gabi, habang nagbuhos ng langis sa palad ko, napansin kong ang mga kuko ko ay parang mas matalas. Hindi ko iyon sinasadya. Hindi ko rin ito sinubukan. Nagulat ako nang may punit sa panyo ni Matet na naging maliit na sugat na parang kinagat. Pinumbalan ko iyon pero hindi ko na mapigil ang pag-iyak. May tinatawag sa loob na parang muling umuugong, isang tinig na nag-uutos, isang gutom na hindi nakikita ng mata. Hindi rin napigil ang isang gabing malakas ang ulan nang mapasok sa amin ang balita na may nawawalang aso sa kabilang barangay. Hindi ito ordinaryong aso lang. Ang alagang aso ni Mang Gusting ay parang pinakain sa isang gabi at iniwan na lang ang balahibo. Agad sumambulat ang takot sa mga kapitbahay. May nagsasabing nakita nila ang isang anino sa rabaw ng ilaw, lumipad na parang nilalang. May iba naman na nagsabing may nakitang babae na umiilaw ang mata. Hindi ko maipaliwanag ang dulo ng gabing iyon. Ako'y natataranta, parang may lumilipad na aso sa loob ng aking dibdib. Nagkatipon kami ng pamilya. Inilatag ni Inay ang isang lumang Bible, hindi dahil naniniwala kami na ito ang lunas, kundi dahil kailangan namin ng katahimikan. Pinag-usapan namin ang mga paraan para hindi ako makalabas sa gabi. Inilagay ni Lolo ang isang lumang kahon sa pintuan ng kwarto ko na parang kaming nagmamadaling magtayo ng bakod sa pagitan ng akin at ng mundo. Naglatag siya ng lubid, nilagay ang mga pulseras ng mga daliri ko sa mesa. Di naman iyon epektibo, ngunit nagbigay ito ng ilusyon ng kontrol. Hindi na ito biro, Maya. Mahina ang sabi ni ate. Hinahawakan ng aking mga kamay na parang takot din niyang masunog ang pag-ibig ko. Hindi lang hayop ang mawawala, maaaring tao rin. Hindi ako ganun, ate. Tahimik kong sagot, ngunit ang bawat salita ay may bitag. Muli ko nakita sa interior ng aking dibdib ang eksenang iyon sa salamin. Ako na may ibang anyo. Hindi ko gustong maging sanhi ng takot at pagkamuhi. Sa kabila ng pag-iingat, dumating ang gabing hindi namin inaasahan. May kumakatok sa pinto ng aming kubo. Si Kuya Ronel, driver ni Mayor. May dala siyang lihim na mensahe na hindi niya maipahayag sa telepono. Nagsisimula raw ang serya ng pagkawala sa mga maliliit na alagang hayop sa paligid ng bayan. Dito na nagsimulang magduda hindi lang ang aming pamilya, kundi pati ang buong komunidad. Pinilit namin na wag magpaistorbo. Pinipiling questionin ng isip ko, kung ako nga ay bawal, bakit ba nagmamahal si Mayor? Bakit siya nagkakagusto sa isang taong may sinasabi ng iba na sumpa? Nais kong tanungin siya, ngunit natatakot akong ipagtapat ang tunay kong lagay, hindi lang kay Mayor, kundi pati sa sarili ko. Nagpunta kami kay Mang Minong o kami nagpadala ng mensahe, dala ni na ate at ni Lolo. Hindi kami muna humahanap ng solusyon sa paraan ng lungsod. Hindi namin hinihingi ang atensyon ng pulis o ng mga doktor. Pinili namin ang tradisyon ng baryo, isang albularyo na maaaring magbigay ng paliwanag pero hindi isang checklist ng mga bagay na dapat gawin. May pag-asa pa rin na may paraan upang itigil ang pagbabago. Hindi ko sinasadyang nagawa ang paglalakad patungo sa bahay ni Mang Minong nang tila may mabigat na pag-uulan na nasa aking dibdib. Pag-uwi namin ng gabi, habang naglalakad sa madulas na daan, naramdaman kong tinitigan ako ng mga anino. Parang may mga mata sa dilim na sinusundan ng bawat hakbang ko. Hindi ako sigurado kung ang nararamdaman ko ay takot o dala na ng pag-iisip na basahin ng mga mata ni Mayor. Pumapasok sa akin ang ideya na anumang kilos ko, anumang ang pagpipigil ng aming pamilya, ay nagtataguyod pa rin at tamaid sa kung sino ang malalapit sa akin. Ilang araw pagkatapos ng unang pag-uulat ng nawawalang hayop, nagkaroon ng isang insidente na hindi namin inaasahan. Isang ilaw na parang sumisilip sa bintana ng tirahan ng mga kapitbahay. May mga nagbangon sa kalagitnaan ng gabi at narinig ang mga kaluskos sa bubong. Hindi malayong kaluskos na tila nag-uulat ng isang nilalang. Hindi namin pinangalanan ng sanhi, ngunit alam namin sa labi ng isa't isa ang kahihinatnan. May bagong panahon haharapin.
Ang tindi ng naging pangungulila ay hindi matawag na normal. Sa ilang pagkahataon napahawak ako sa aking tiyan at nagsusumamo sa katahimikan. Pinapaluko ang sarili sa dibdib upang gisingin ang sarili. Ayoko nang magising na may ibang nilalang sa aking katawan. Ayokong masaktan ng mga taong nagmamahal sa akin. Ayokong maging dahilan ng kwento ng takot na lalong magtatak sa pangalan ng aming pamilya. Dumating si Anthony sa aming kubo upang magtanong at mag-alok ng tulong. Hindi lang siya nagtanong bilang mayor. Tumindig siyang parang isang tao na handang magpasok ng sarili niyang buhay sa isang larangan ng panganib. Nang makita niya ang takbo ng mga araw, humawak siya ng kamay at nagdala ng mga bagay na panggamot, hindi bilang backlash ng pamahiin, kundi bilang pag-asa. Sa mga mata niya, hindi ako isang sumpa o kwento. Ako ay tao. Maya, napakagaan niyang tinuran sa isang gabi habang ang buwan ay tila nagtatakip ng puting ulap. Hindi kita tinitingnan bilang salot. Kailangan nating malaman kung ano ang totoo at paano natin maaagapan. Ang kanyang mga salita ay parang hilo na nagpapakapit sa aking sirang puso. Ngunit sa likod ng kanyang pag-asa, may mga galos na hindi matatanto. Siya ay mayor, isang tao na may responsibilidad. Kung ako ang kahihinatnan ng kanyang pag-iisa, paano niya kakayanin ang pressure ng barangay? At kung patuloy siyang lalapit, paano ko siya maproproteksyonan mula sa posibilidad na mapinsala dahil sa akin? Doon, sa gitna ng aming bulag na pag-ibig at takot, nagpasya ang pamilya na higit pang higpitan ang mga kaligtasan. Magbabantay sa gabi, hindi magpapalabas ng sinuman kapag wala ang isa pang saksi at sundin ang mga ritual ng pag-iwas na hindi namin inihahayag kahit kanino. Hindi dahil sa ito ay totoo, kundi dahil nagbibigay ito sa amin ng kaunting kontrol sa mundo. Ngunit ang pag-ibig ni Anthony ay hindi napigilan sa mga restriksyon. Mas lalo siyang lumalapit, sumisilip sa mga pag-uusap na aming tinataguan. Nalaman niya ang mga palma sa mesa kung nakalagay ang mga lumang larawan ni Itay at Ate at napatingin siya ng may sinasabi. Hindi ko nalilimutan ang araw na iyon. Umupo kami sa harap ng kubo at nag-usap ng walang patid. Nagbalik lahat ng haba ng kwento sa mukha ko. Ang crush ko sa kanya, ang takot ko, ang kahilingan na sana'y hindi maging dahilan ng sakit sa kanyang puso. Kung ano man ang nangyayari sa inyo, hindi ako aalis. Malumanay niyang sabi. Kung kailangan ninyo ng saklolo, tawagin ninyo ako. Hindi ako magbabaya. Sa mga oras na iyon, ipinapangako niya ang kanyang puso. At sa puso ko, tumitibay ang hangganan. Imposible bang ipaliwanag sa kanya na ang mundo ko ay puno ng panibagong panganib? Imposible bang sabihin ko na baka sa pag-ibig niya ay kailangan niyang magbayad ng isang mapakahalagang halaga? Hindi ko alam pa noon kung paano nagiging ganito ang lahat. Hindi ko lubos na naunawaan kung gaano kalaki ang magiging epekto ng bawat hakbang na kanyang gagawin. Ngunit may isang bagay na malinaw. Ang clock ng aking kaarawan ay patuloy na umiikot. Naririnig ko ang tiktak ng oras sa pagkatulog ko. Ang nalalapit na petsa ay hindi lamang isang numerong inuulit sa kalendaryo. Ito ay threshold, ang sandaling maaring magbukas o magsara ng tuluyan ang pool ng aking pagkakakilanlan. Araw-araw ay may mga maliliit na senyales, isang punit sa kurtina, isang bakas sa lamesa, isang amoy na hindi maalis. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap ng palihim sa durek ng kalsada. Humahaba ang mga gabi at tila lumiliit ang mundo. Nagsimula akong matakot sa sarili kong sapatos. Nagsimula akong ilihim ang paglabas ng mga kamay ko sa mga tao, lalo na kay Anthony. Hindi na ako mapakali, sinabi niya minsan habang magkasabay kaming naglalakad papunta sa simbahan sa pista. Hindi ko kasi maintindihan ang mga nagaganap, mga pangyayaring hindi ko masabi sa pinaka-opisyal na tala. Ngunit, hindi ko papabayaan ang inyo. Kung may dapat gawin, gagawin ko. Ang ganitong kabayanihan ay nakakabighani at nakakatakot. Ang dalawang dulo ng isang kawit na magpapabuka o magpapasara ng pinto. Sa isang banda, gusto kong yakapin siya. Sa kabilang banda, gusto kong itaboy ang sarili ko mula sa panganib.
Humihingal ako sa pagitan ng dalawa habang nangungusap kami. May lagnat sa puso ko na hindi malapatan ng lamig. At dito natin mararating ang isang punto na hindi na lamang basta usapan. Hindi na ito personal na pag-ibig, kundi isang desisyon na maaaring magtulak sa isa sa amin para gumawa ng napakalaking pagtataya. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ng mundo ang isang pagpili na may kapalit na buhay. Hindi ko rin alam kung paano ako magkakaroon ng lakas na makita sa mga mata ni Anthony ang pag-asang itinatanim niya para sa akin habang alam kong may kukunin siyang bagay na hindi na niya mababawi. Hindi pa ako handang magsalita ng mga detalye ng mga ritual. Hindi dahil may itinatagong sinasabi ako, kundi dahil salat kami sa sagot. Ang sinasabi ng iba ay ang lunas ay maaring matatagpuan. Ngunit may kapalit. Hindi namin ito tinatanggap ng basta-basta. Nagkikiskisan ng aming mga hangarin, ang protektahan ng sarili, at ang takot na masaktan ang taong minamahal. Sa gabi bago sa mi magpasya kung sino ang uupo sa mesa ni Mang Minong, nakatingin ako sa salamin muli. Hindi na lamang ito isang paningin, tila isang babala. Napansin ko ang anino sa gilid ng aking mata na mas malinaw kaysa dati. May tunog na parang pagkakuluskos sa mga kuko, isang pagbigkas na hindi ko maintindihan. Nakarating sa akin ang amoy, hindi lang dugo ng hayop, kundi isang bagay na mas malalim, isang amoy ng pighati at ng pag-ibig na nagdurusa. At sa pag-ikot ng mundong iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aming bahay. May malumanay na pag-iyak na hindi ko kayang pigilan. Si Matet ay gumapang malapit sa ilalim ng kama, may hawak na lumang plush na tigre. Si Lolo ay nagkakandara pa sa labas, habang si Inay ay tila nagdadasal. May kumatok, magkakaroon ng bisita na magtutulak sa amin sa landas ng desisyon. Ang bisita na may hawak ng pangalan na halos lahat ng tao sa baryo ay alam. Mayor Anthony Regalado. Hindi ko alam pa noon kung ang pagdating niya ay magliligtas sa akin o magdadala ng huling paghihirap. Ngunit naroon siya, nakatayo sa aming pintuan, ang kanyang mga mata puno ng tanong at bago. Ang mga mata ng isang tao na handang harapin ang dilim kahit pa ito'y may kaakibat na panganib. Nakatayo siya sa pintuan, si Anthony. Ang kanyang mga mata nakatuon sa akin, hindi sa sumpa, hindi sa usap-usapan ng baryo, kundi sa akin. Halos naramdaman ko ang tunog ng puso niya na tumitibok sa hangin, parang dalawang tao lang kami sa gitna ng buong mundo. Humarap siya sa aming maliit na sala, na puno ng mga nagdudurosang kulong at mga lumang alarmang takot. Hindi niya sinabi agad ang dahilan ng pagdating niya. Hindi niya kailangang sabihin. Ramdam ko ang pasya sa pagitan ng mga linya ng kanyang labi. Nagpasya kaming umuwi ng tahimik kay Mang Minong kinabukasan. Hindi na ito tungkol sa politika o reputasyon. Ito ay personal. Sumama si Anthony ng walang prestigyo, walang parangal, walang opisyales na sasakyan. Siya ay isang tao lamang na naglakad sa putik ng aming daan at tumapak sa bubong ng aming tahanan. Nakita ko ang pagod at ang pag-asa. Nakita ko rin ang takot sa likod ng mga mata niya, ang uri ng takot na hindi kayang pagtakpan ng titulo. Umupo kami sa maliit na sala ni Mang Minong. Puno ito ng mga bagay na hindi ko inalam. Hindi ko sila tinanong dahil alam kong walang checklist ang solusyon. Tinitingnan ko lang si ate at si inay. Nagkikiskis ang mga kamay nila. Mukha nila kalat ang pagod at pag-iiyak. Si Lolo naman ay tahimik. Bumibigat ang mga mata. Parang sinusukat ang bawat sandali na maaaring mapunta sa amin. Lumapit si Mang Minong sa akin ng may bago at malungkot na ngiti. Hindi siya ang tipo ng albularyong magpapatawad ng mga salita. Ang mga salita niya ay parang bato, matibay, mabigat at hindi agad napapawalang sala. Umupo siya nang hindi minamaliit ang kanyang tingin. Maya, bungad niya, malalim ang boses. Alam namin ang nangyayari sa inyo. Hindi ito madaling pagkwento at hindi ito kwento na simpleng mawawala sa paglipas ng panahon. May bayad ang mga bagay sa lupa. Pero tumigil siya. Tinitingnan ang mga mata ni Anthony. May isa pang paraan.
May tinatawag kaming dakilang pag-ibig. Hindi ko alam kung ang dibdib ko ay sasabog o luluwag. Ang katang iyon, ang mga salitang iyon, ay unti-unting nagbubukas ng pinto ng isang kaso na mas mabigat pa sa amin lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Inay. Nanginginig ang boses. Hindi ko sasabihin ang pamamaraan. Wika ni Mang Minong ng mabihis, maingat. Hindi kami magbibigay ng detalye na maaring maging aral na malisi. Ngunit may malinaw na tanda. May isang puso na kailangang maghandog ng sarili nitong buhay para maputol ang tanikala. Hindi sa pilitan, dapat kusang loob, dapat mula sa isang nagmamahal na hindi nagmamaliw. Kapalit ng buhay na iyon ay ang pagwawaksi ng sumpa. Hindi lamang sa inyo, kundi sa buong angkan. Hindi ito madadalang iyon. Tahimik na huminga si Anthony ng malalim. Para bang tanong niya sa sarili ang nasa isip ng lahat. Sapat ba ang sakripisyo ng isa para mapaligaya ang marami? Hindi ako agad nakasagot. Bakit ako napuno ng tanong na parang panlinlang? Hindi ko matiis ang ideya na may kailangang mamatay, na may kailangang magbayad ng sobrang bigat, at lalo na kung ang taong iyon ay ang nagmamahal sa akin. Nagkaroon ng sandaling napuno ng katahimikan. Ang mga tunog ng bahay ni Mang Minong, ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng lumang bentilador, ang malalim na paghinga ni Lolo, ang lahat ay parang nakikinig din. Kung iyan ang kailangan, sabi ni Anthony ng tahimik at tumingin sa akin ng diretso, huwag ninyo akong pigilan. Narinig ko ang mga salitang iyon na dumadagundong sa loob ng dibdib ko. Hindi ko siya pinigilan. Wala akong lakas para pigilan ang taong nag-aalok ng kanyang buhay para sa akin. Pero ang puso ko ay tumalon sa galos ng takot at hiya at pasakit. Ano ang ibig sabihin nito? Natatanggapin ko ang buhay ng isang tao na magiging dahilan ako ng kanyang pagkawana. Hindi ko matiis ang ideya. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap sa gabing iyon, hindi tungkol sa modalidad ng ritual. Hindi namin hinanap ang paraan ng mundo, kundi tungkol sa kung bakit gagawin niya iyon. Nagbubukas siya ng mga alaala ng kabataan niya, ng kahirapan na minana niya, ng mga oras na nakaupo siya sa silya ng munisipyo at nag-iisip kung paano proprotektahan ang mga taong nagtiwala sa kanya. Pumipigil siya ng luha habang sinasabi na may damdaming siyang hindi karaniwan. Pag-ibig na walang pagmamay-ari, isang pag-ibig na handang magpakola sa sarili. Hindi niya inutos, nag-alok siya. Hindi siya nag-utos ng kautusan ng baryo. Naging tao lamang siya. Nagbukas ng puso at sinabing, kung dapat may mabuhis, ako na. May isang bahagi sa akin na umaasa na hindi niya hahabulin ang desisyon. Umaasa akong may ibang paraan na hindi kailangang mamatay ang sino man. Ngunit alam kong hindi ako dapat mag-asa ng mapagbulag-bulagan. Alam ko rin ang pagmamahal niya ay totoo dahil handa siyang sabihin ang katotohanan kahit na hindi siya kailangan. Nakita ko sa kanya ang resolusyon na hindi mo makikita sa mga ordinaryong desisyon. Ito ay isang bagay na ipininta ng sakripisyo. Nag-usap kami ng pamilya, ng mahaba. May mga sandaling ako ay nagtatago sa tabing kubo habang umiiyak ng tahimik. Hindi dahil hindi ko mahal si Anthony. Umiiyak ako dahil alam kong ang sakripisyong ito ay mag-iiwan ng sugat na hindi madaling hilumin. Tinatanong ko ang sarili, paano ko ibabayad ang buhay na iyon? Paano ako mananahan sa lupa kung ang isang bahagi ng puso ko ay nawawala? May kaluwagan ba pagkatapos ng kaguluhang iyon? Ang desisyon ng mayor ay hindi isang impulsibong pagsasakripisyo. Inayos niya ang mga legal na aspeto, hindi para i-endorso ang paraan, kundi upang mapanatili ang proseso ng proseso nang hindi malalagay sa panganib ang iba. Hindi namin pinapasok ang mga pulis sa aming mga plano. Hindi rin ako naghangad ng parang dramatikong pagsunod ng mga autoridad sa gabi ng desisyon. Naintindihan namin ang komplikasyon ng bagay na ito. Kung ang balitang ito ay lalabas, magiging sanhi ito ng histerya at maari itong magdala ng mas maraming pinsala. Sa huling gabi bago ang napagkasundo ang araw, hindi ako makatulog. Humahagod ako sa mga labi ng unan, pilit pinipigilan ng mga alaala ng mga kamay ni Anthony sa likod ko, ang init ng palad niya sa pagitan ng mga daliri namin. Nais kong tumigil ang mundo sa oras na iyon, na huwag na siyang iwan.
Ngunit alam kong sa kabila ng lahat ng iyon, may isang daing sa loob ko. Kung ito ang magliligtas sa aking pamilya, ano pa ang mas mahalaga? Nagising ako sa umaga na may bagong katiyakan at bagong paggalito. Nakita ko ang inihandang maliit na mesa sa likod ng aming bakuran. Hindi dramatiko, isang payak na hapag na may ilang lumang tela at kandila. Hindi namin hiningi ang ibang ritual na makapagsisiguro ng tagumpay. Ang ginawa namin, sama-samang paglalapit at pag-amin ng pangarap na magkaroon ng kapayapaan. Nagpasya rin kami na huwag imbitahan ng buong baryo. Mga piling tao lang, ang pamilya, si Kuya Ronel, si Mang Minong at ilang pang kabaro ng mayor na siya ring nagmamahal sa kanya. Si Mayor ay tahimik na naglakad patungo sa gitna ng bilog na iyon. Hawak niya ang aking kamay at sa sandaling iyon, parang tumigil ang lahat ng bagay. Naririnig ko ang ibon sa malayo at sabay-sabay kaming huminga. Hindi ako nakapagsasalita, wala akong malakas na salita. Ang mundo ay lumiit hanggang sa amo lamang ng presensya ni Anthony. Umupo siya sa harap ko at tumingin sa mga mata ko na puno ng luhang nagdidilim. Binalot niya ang mga palad niya sa akin. Maya, mahina niyang sabi, hindi kita pinipilit. Piliin ninyo ang buhay niyo. Kung ang pagkikita mo ay nangangahulugan ng katapusan ko, pipiliin kong magbigay. Pero kung may ibang daan, sabihin mo lang. Nakamiti ako, ngulit hindi ko mapigil ang pag-iyak. Sinubukan kong alisin ang mga luha at hinawakan ko rin ang mukha niya ng buong pagnanasa. Sa loob ng aking puso, umuusbong ang salitang huwag, ang isang malakas na repulsa para sa pagkawala niya. Ngulit naroon din ang pangunawa sa lalim ng kanyang pagbibigay. Hindi ko na maalala ang lahat ng detalye ng mga panahong iyon. Ang aking utak ay parang nabusabos ng mga tumang emosyon, pasasalamat, takot, galit, at isang napakalalim na pagmamahal na walang ibang nauugnay. Ang mga kamay ni inay ay kumakapit sa akin, at si lolo ay nakangiti sa pinakamalungkot na paraan, parang nagpapasalamat dahil may nagbigay. Nagkaroon ng mga sandaling tahimik at isang maliit na awit ang umali sa mga labi ni Mang Minong. Hindi isang chant na magtuturo kung paano gawin ng mahiye, kundi isang panalangin na tahimik at matapang. Walang eksaktong utos. Ang mahalaga ay ang kusang loob at iyon ang pinakamasakit, ang kusang loob ni Anthony. Sa bandang huli, hindi siya humayurot. He offered himself with dignity. Hindi niya ipinangalanan ng bigat sa katawan. Siya'y nanatiling tao hanggang huling hininga. Sa huling yakap niya, sinabi niya ang isang simpleng salita, Maya. At doon, parang isang lihim na pumasok sa hangin. Isang pulso ng init na dumaloy mula sa kanya papunta sa akin at mula sa akin papunta sa mundo. Hindi ko na ilalagay dito ang malalabong larawan ng kamatayan. Hindi ko rin ito idetalye ng may sensasyon. Ang nangyari ay isang pagtatapos na puno ng pag-ibig at kalungkutan. Nakita ko kung paano siya unti-unting huminto sa paghinga, ngunit sa bawat paghinto, may isang bagay na umalis din, ang bigat na nagpapaalipin sa aming angkan. May umusbong na liwanag, hindi ang sumusunog na liwanag ng pelikula, kundi isang malumanay na paglamlam na dumaloy sa paligid, isang pakiramdam na parang nagtutulak ng malamig na hangin mula sa isang silid na matagal ng sarado. Narinig ko ang pag-iyak, hindi lamang mula sa akin kundi mula sa buong pamilya, mga sigaw na salamat at mga ingay ng puso na nawawalan. Ito ang sandali na hindi ko inakala na darating. Naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko, isang kalmadong pag-ikli ng gutom, isang paghinahon sa sikmura ko. Hindi ko gustong maging maligaya sa kamatayan, ngunit may isang pagbawa sa bigat ng aking dibdib. Parang may isang hadlang na unang naatras. Hindi pa karaan ng ilang sandali, tumahimik ang gabi. Ang mga ibon ay bumalik sa kanilang mga sanga at ang mga aso ng kapitbahay ay naglakad papalayo, tila hindi na natatakot. Ang mga tanong ng mga kapitbahay ay nagsimulang mamutla. May nagsabi na nakita nila ang tanda, ang ilang alagang hayop na nawawala ay natagpuan na walang sugat. Ang kanilang mga balahibo ay hindi nawasak sa normal na paraan, ngunit parang nagbago ang laman nila. Lahat ay bumalik sa dati nang hindi nag-iwan ng bakas na masyadong madaling maintindihan. Ngunit hindi ang lahat ay agad na bumalik sa ayos. Si ate, na siyang ihinang unang nagbago, hindi agad nagising na parang dati. Sa loob ng ilang araw, napansin namin na unti-unti siyang bumababa sa sarili. Hindi siya tuluyang nagbalik sa dati. Komplikado ang proseso ng paggaling, ngunit may pagbabago. Ang malalim na galit at gutom ay natigil. Ang kanyang mata ay unti-unting nagliwanag muli ng pagkatao. Para sa amin, iyon ay sapat na sinyales na ang sumpa ay naglalaho. Sa mga sumunod na araw, dumating ang mamamayan ng baryo.
Hindi para magdiwang ng isang maligaya, kundi upang magbigay pugay at magpasalamat sa nagbigay. Dumating si Kuya Ronel, ang driver ni Anthony, at siya ay lumuha ng hindi mapangalanan. Dumating ang ilang kasama niya mula sa munisipyo, hindi lahat, ngunit ilan, at nagbigay ng isang mahinahong tuli ng respeto. Hindi namin hiniling ang atensyon ng balita, hindi namin hinangad ang eksena, gusto namin lang ng katahimikan at pag-aalala. Ang pag-alis ni Anthony mula sa amin ay hindi naging malinis at walang sagabal. Nagkaroon ng panibagong usap, mga tanong mula sa bayan, mga pagdududa, at ang isang maliit na pag-ikot ng politika. Ngunit sa aming maliit na mundo, may isang malalim na pagbabago. Hindi na lang ako si Maya na may takot. May isang bagong responsibilidad sa akin. Ang buhay na inalay para sa akin ay nagpapataw ng isang tungkulin. Mabuhay bilang karangalan, hindi bilang parusa. Lumipas ang mga linggo at buwan. Madalang man ang mga ngiti, paminsan-minsan ay may mga tumibok ng pag-asa na dumarating. Naglakad kami sa sementeryo ng tahimik. Dinala namin ang maliit na alaala ni Anthony. Ang kanyang payong na kasabit sa sulok, ang isang maliit na bote ng langis na iniwan niya sa spa, ang isang larawan niya na hawak ng inay. Hindi kami nagtatangkang burahin ang sugat. Tinatanggap namin ito. Tulad ng sugat na unti-unting nagkakaroon ng butlik. Hindi perpekto, ngulit na bubuo. Naging tahimik ako sa spa. Nagsimula akong muli sa natural. Ang mga kamay ko ay nagtrabaho upang pagaanin ang pulmon ng mga tao. May bagong paraan ng paghawak, mas maingat, mas may pag-alaala. Ang mga kliyente ay nagtataka pero tumatanggap. May ilan na nagtataka sa akin. May mga tanong sa kanilang mga mata, pero hindi nila kailangan malaman ng lahat. May mga bagong bisita rin, mga taong nais magpasalamat, gustong magbigay respeto sa isang maliit na seremonya, ngunit karamihan ay nanatiling tahimik. Sa harap ng munisipyo, may isang maliit na pag-alaala na inihain. Hindi isang monumento, hindi natin iyon himahamat. Ito ay isang simpleng paglilibing at panalangin. Hindi namin sinamantala ang pangyayari, hindi kami nag-set up ng mga bandila. Ang pag-alaala ni Anthony ay payak pero napuno ng damdamin, mga luha ng mga taong nagmahal sa kanya, mga sigaw ng pasasalamat at isang malalim na pangakong hindi itatawid ang pangalan niya ng walang katotohanan. Sa personal kong buhay, hindi ako agad nakabalik sa dati. May mga gabi na ako ay nananaginip, binabalik si Anthony sa mga maliliit na bagay, ang paraang pag-aayos niya ng buhok ko sa bandang tenga, ang tutulot niya sa akin na sumigaw kapag ako ay nalulungkot. May mga araw na ako ay naglalakad ng mag-isa, naghahanap ng mga palatandaan ng presensya niya. May mga oras na tinatanong ko ang sarili, paano nga ba ang magpapatuloy? At may isang tinig sa loob ko na sumasagot na ang buhay ay pugay sa pag-ibig na ibinigay sa akin. Hindi ko kailangang bayaran siya sa pamamagitan ng pagdudusa, kailangan kong bayaran siya sa pamamagitan ng pamumuhay ng may dangal at kabutihan. Lumipas ang panahon at may mga pagbabago sa aming bayo. Ang mga alagang hayop ay bumalik. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtiwala muli. May mga araw na ako ay naglalakad papunta sa palengke at may mga nag-aalok ng pagkain ng tahimik, mga matatandang babae na may malumanay na salita. May mga batang dumadaan at tinatanong kung ako ba talaga ang si Maya na pinaglilingkuran ng yaman. Ang sagot ko ay simpleng pagngiti at pagyuko. Hindi na kailangang dagdagan pa. Hindi nagtatagal, nagkaroon kami ng pagkakataon na subukan kung paano magpatuloy, isang pista ng baryo. Hindi ito masayang kapistahan tulad ng mga nakaraang taon dahil may presensya ng lungkot na hindi na mawala. Ngunit sa loob ng gabi, may isang sandaling tahimik ang lahat at may isang awit ang umalsa. Isang awit na inalay sa taong nagbigay. Hindi kami nagdiwang ng malakas. Naglaan kami ng sandali upang magpasalamat. Sa mga unang buwan, may malamig pa ring pagkaputol. Pero unti-unti, ang mga sugat ay nagiging alaala. Ang mga alaala naman ay nagiging lakas. Naging masigasig ako sa pagtulong, hindi lamang sa spa, kundi sa simbahan at sa mga maliliit na gawain ng bayan. Nag-volunteer ako sa mga programang tumutulong sa mga nawalan ng tirahan, tumutulong sa mga bagong magsasaka. Hindi ko sinabi na ginagawa ko ito para sa pagbayad. Ginagawa ko ito bilang pagpapaalala sa isang pangakong hindi mawawala. Kung ako man ay napinsala ng sumpa noon, natutunan kong ang pagtanggap ng tulong at pagmamahal ay hindi kahinaan. May mga araw na ako ay nagigipit ng luha. Lahat ng oras na yon ay bahagi ng proseso ng paghilom. Hindi ibig sabihin na ang buhay ay perfect. Ibig sabihin nito ay may bagong pananagutan.
Alam ko na hindi ko maaring iwasan ang alaala ni Anthony. Ngulit naroon siya, hindi na sa katawang bumubuo ng kanyang presensya, kundi sa bawat maliit na bagay na inabot ng kanyang pag-ibig, ang pag-alalay ng isang taong nagmamahal at ang lakas ng pag-asa. Minsan nakikita ko ang sarili ko sa salamin, ibinigay hindi na ng takot kundi ng alaala. Nakikita ko ang mga kamay ko na may marka ng mga lumang pangyayaring hindi na nagpapahirap sa akin. Hindi ko kinabukasan ng pagsisisi. Sa halip, may pasasalamat na dumarating na parang malambot na hangin sa umaga. Hindi mawawala ang sakit. Hindi basta-basta mawawala ang guilt. Minsan nagmumulto pa rin ang tanong, bakit ako ang nakatanggap ng pag-sacrifice at hindi ako makakahanap ng malinaw na sagot? May mga gabing umiiyak ako sa simbahan, humihingi ng patawad at lakas. Nagdasal ako para sa bayan at para sa pamilya ni Anthony, hindi lamang para sa akin. Ang mga taong nakabalo sa buong pangyayari ay may kanya-kanyang interpretasyon. May ilan na nagpasalamat ng may kaba, may ilan na nanawagan ng hustisya, may ilan na nagtanong kung may kailangang gawin para hindi ito maulit. Ngunit sa loob ng aming bahay, sa loob ng aking mga luha, may isang bagay na malinaw. Ang sakripisyo ni Anthony ay hindi dapat magdulot ng karahasan sa ibang tao. Kaya tumulong kami sa mga programang pangkomunidad, nagbigay kami ng suporta sa mga anak at sinubukan naming gawing isang alaala ng kabutihan ng nangyari, hindi isang alamat ng takot. Lumipas ang mga taon at may mga araw na naglalakad ako sa daan at nakikita ko ang mga batang tumatawa. May mga sandaling sila ay dumaan sa tabi ko at hindi nila alam ang bigat ng mga matang natatanaw ko. May isang maliit na tindero na lagi akong binibigyan ng dagdag na tindapay at may isang matandang babae na laging nag-aabot ng baso ng tubig matapos ang aking paglalakad. Hindi ko hinahangad ang mga palakpakan. Ang alaala ni Anthony ay mas malaki kaysa sa simpleng pansin. Ito ay isang paalala na may mga taong magmamahal ng ganito at ang pagmamahal na iyon ay dapat tanggapin at ibalik sa mundo bilang kabutihan. Kung tatanungin ninyo ako ngayon kung nagbanal ba ako mula sa nangyari, hindi. Hindi ako perpekto. May mga araw na ako ay humihinga ng mabigat. May mga gabi na ako ay nagigulat sa tunog ng hangin at may mga sandaling ang salamin ay bumabalik sa dati. Ngunit hindi na ako natatakot sa sarili kong anino. Natutuhan kong hawakan ng anino na parang kasama, hindi kalaban. Minsan nakaupo ako sa harap ng maliit na altar sa aming bahay, hindi isang altar ng mga ritual, ngunit isang mesa na puno ng mga larawan at mga kandila. Nakikita ko ang larawan ni Anthony, ang kanyang payong, ang kanyang ngiti, at humahawak ako sa larawan na parang ito ang tanging paraan para makausap siya muli. Nagsasalita ako sa hangin at nagpapasalamat, hindi dahil sa pagkakaroon ng isang espesyal na kabalaran, kundi dahil may isang tao na nagmamahal ng hindi nagtatakda ng kondisyon. Hindi ko hinahangad ang mga kapalit, hindi ko inaasahan ng anumang gantimpala para sa buhay na ibinigay sa akin. Ano ang aking maibibigay? Ang aking buhay na may dangal, ang aking mga kamay na magliligtas ng iba, ang aking salita na magpapalakas sa mga nawawalan, ang aking kwento na minsay puno ng sakit, ay maaari ring maging babala. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging sanhi ng pagkawasak. Kung may natutuhan ako, ito ay ang paggalang sa buhay at ang pag-alala na ang pag-ibig ay hindi dapat pumili ng kapusukan ng pagdurusa. Marami ang nagtanong sa akin kung sana ba ay may ibang paraan. Ako rin ay nagtanong. Ngunit sa puntong iyon, nang si Anthony ay nag-alay ng buhay, ang mundong iyon ay nabago. May isang bagay na malinaw. Hindi dapat natin ipadama na ang anumang tao ay may kapangyarihang iparusa ang sarili dahil sa pagmamahal. Ang kanyang pagpapasya ay bunga ng kanyang pagkamakatao at respeto sa responsibilidad niya, hindi ng kawalan ng kahalagahan ng kanyang buhay. Tinutukoy namin ang kanyang pag-ibig bilang isang kabutihan. Hindi kami nagdiriwang ng kamatayan. Kami ay nagpapasalamat sa regalong ipinakita niya sa amin. Ngayon, sa mga oras ng katahimikan, pinupunasan ko ang mga luha ko at pinag-iisipan ko ang mga bagay na dapat gawin. Magtayo ng programang tumulong sa mga kabataan, magsagawa ng seminar tungkol sa mental health, at magsama-sama kami upang hindi na maulit ang trahedya na iyon. Hindi namin nakalimutan ang takot. Ginamit namin ito para gawing aral. Sa pagtatapos ng bawat araw, lumalakad ako sa bakuran at nananalangin. Hinihiling ko sa Diyos ng lakas at pagpatawad, hindi lamang para sa akin, kundi para sa mga naulila. Humingi ako ng gabay upang maging matatag ang aking puso, hindi upang burahin ang alaala, kundi upang gawing aral ang bawat ping ng sakit. Hindi ko naman hinahangad ang perpektong ginhawa. Gusto ko lang ng kakayahang magpatuloy at maging mabuting tao. Bago ako magtapos ng kwento ko, may sasabihin ako sa inyo na makikinig.
Ang kwento ko ay hindi isang pangkaraniwang kwento ng kababalaghan lamang. Ito ay kwento ng pamilya, ng takot, ng pag-ibig at ng pagpili. Minsan ang pag-ibig ay nangangahulugang pagbibigay, ngunit ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay nakikita kung paano mo binubuhay ang alaala ng ibinigay sa'yo. Hindi ko pinapalaw naman na magbigay ng buhay bilang solusyon sa problema. Hindi ako nagtataguyod ng ganitong uri ng paraan. Ang nangyari sa amin ay isang pangyayari, masakit, malalim, at puno ng aral. Kung may natutunan kayong isang bagay mula sa kwento ko, sana ay ito. Pahalagahan ang mga kumapit at ang mga nagmamahal na hindi nagbibilang kung ano ang bibilhin mo sa kanila. At kung may nakakasalamuha kayo na humihirat, lumapit kayo. Huwag hintayin na may malaking sakripisyo. Minsan, ang maliit na pag-asikaso ay sapat na. Salamat sa pakikinig ng buong katotohanan. Kung may karanasan kayong nais ibahagi tungkol sa pag-ibig na nagdulot ng pagbabago o tungkol sa inyong paniniwala sa mga bagay na hindi madaling intindihin, isulat ninyo sa comment section at pakisali ang inyong kwento. Ibahagi rin ang video na ito sa isang taong maaring kailanganin marinig ang paalala na ang pag-ibig ay hindi dapat magtapos sa pagkawala ng buhay at na may mga paraan upang tumulong na hindi sumusuko sa karahasan. Miss Ligaya, maraming salamat sa pagtitiwala sa aking panahuhin na si Maya sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Paalala lang, irespeto po natin ang orihinal na mga may akda at i-report ang anumang hindi otorisadong pagre-replot. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, i-like at i-share at huwag kalimutang mag-comment kung may sariling karanasan kayo. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.